Hello mga kabutingting. Meron tayong gagawin ngayon, isang GPU or video card. RX 570, 4 gig siya. So, ang main problem daw is no power. Check natin yung specs niya. Ayan, RX 570 O4G DBI lang yung connection niya, gawa ni Asus. So meron palang ganun na DVI lang yan, wala siyang USB port. So ang main problem nito ay no power. Pag sinaksak to, pag pinindot mo pinress mo yung power button ng computer, hindi rin nabubuhay yung computer kahit na buo siya. Meaning yung computer good, pag sinaksak natin to, pag press natin yung power button, hindi siya mabubuhay. So possible may problema dito sa hardware ng GPU natin. So check na natin mga kabutingting. So hindi ko na siya tinesting mga kabutingting kasi ano na siya, time consuming. But na-test ko na to. Pag pinapress ko yung power button, hindi talaga siya nabubuhay. Iikot lang saglit yung fan, as in milliseconds lang, tapos mamamatay na. Ganun yung problema niya. So yung mga screws nito, tinanggal ko na siya kanina. Iniwan ko na lang yung 4. Yan. So check tayo ng voltahe niya. Buzzer mode muna tayo. Kala ko short. So dito wala tayong short dito. Dito kaya wala din. Meron tayong short dito sa coil na to. Yun na. Meron tayong short dito. Hindi nakikita. So meron tayong short sa capacitor. Yan. Dito sa side na to meron tayong short. So buzzer mode tayo. 0 0. So 0 0 rin. So meron tayong short. Gamitin natin ang thermal camera para mapabilis tayo. Tapat natin yung camera natin dito para makita.
nag-blur lang siya. Naayos ko lang muna yung camera natin para malinaw, mga kabuting-ting. Yan. So, zoom natin para kitang-kita sa ating thermal camera. Zoom natin para malinaw. Labo ah. Sineset up ko lang muna yung thermal camera natin. Okay, siguro pwede na yan. Pagka natin ng balik muna natin. Labo. Okay, so gamitan natin siya ng ano, short killer natin. Set up ko lang muna. Inject tayo voltage. Parang may nakikita na akong umiinit. Yung GPU niya umiinit. Punta natin yan. Umiinit yung GPU. You know, nakikita nyo ba mga kabuting-ting? Tingnan nyo to. Ay, nakatakpan, wait na lang. So ito, puro ko yung kamay ko. Ito. MOSFET siya mga kabuting-ting. Kasi ito yung pinaka GPU niya. Ito yung MOSFET. Ito yung isang umiinit. So tanggalin natin tong MOSFET na to. Tingnan natin kung mawawala yung short. Pag nawala yung short, alam na. Set up ko lang muna yung ating hot air. Close natin to. Naka-zoom. So lipat tayo dito.
Yung mga kabuting-ting, ang umiinit sa kanya kanina nung nag-inject tayo ng voltage is itong MOSFET na yan. So tanggalin natin, tapos try natin i-test yung capacitor na nakita natin. Tingnan natin. Test muna natin ulit si capacitor. Buzzer mode tayo. So, check muna natin si capacitor. Using ko lang yung camera natin. Medyo paling eh. Sorry ah. Yan. So, tong capacitor na to, kung nakikita nyo po, zoom natin. Yan. To. So, shorted siya eh. Yan o. Shorted. Pag dito, shorted siya. Shorted din siya. So, ang nagko-cause bakit siya nagsi-short is yung nakikita natin sa thermal camera. Ito. Itong MOSFET na yan. So, tanggalin natin yan. Tapos test natin ulit kung mawawala ang short dun sa capacitor. So, tanggalin muna natin yung MOSFET na yan. Ang masama, may katabi siyang capacitor. So, kailangan maingat tayo dyan. May possibility pumutok yan. Naputokan na ako ng mga ganyan eh. So, lagyan natin siya ng okay. Ready natin yung hot air natin. Hot air balloon. So, lapit natin. Ito siya. Balik rin natin para kita nyo. So, ito siya. Ito. So, kailangan natin siyang tanggalin. Oops. Hindi siya nabuhay. Iba pala yung nagamit ko. Iba pala yung naisaksa ko. Ayun. Okay. So, tanggalin natin to. Ilaw. Lipat kaya natin dito pag ganyan. So, ganun lang talaga ang pwesto natin. No choice sa pwesto. So, laksan natin yung hot air natin.
So natanggal na natin mga kabutingting, hindi ko na lang siya pinakita. So ito siya. Palamigin lang natin, then check natin yung check natin yung capacitor kung may shorted pa tayo doon. Dapat natin siya sa electric fan para mas mabilis init. Ito yung ating MOSFET. Pero test natin si MOSFET kung shorted. Ayun, 0-0. Sa kabilang side. Zero din. So, shorted tong MOSFET na to. Shorted. Off state muna natin. Zero pa rin. Sa kabilang side. Okay. Shorted nga siya. Dapat kung shorted to, mawawala yung short natin, yung shorted natin dito sa capacitor. So check natin yung capacitor na yan kung tutunog yan. Pag tumunog, shorted. So 1, 2, 3. Ayun, nawala yung tunog. Isa pa sa kabilang side. Sa kabilang side tutunog yan kasi short to ground talaga yan. Pero yung dito, ayun nawala. Isa pa. So wala na tayong short. Ang problema naman natin ngayon, pyesa. Haha. Hanap tayo ng MOSFET na kaparehas ng value niya. Check ko muna yung data, yung ano niya na. Check muna yung muna natin yung code o yung value ng MOSFET na yan kung meron tayong stock. Wait lang. Tingnan natin dito sa microscope natin. So, ang 4C09B 4C09B
Check tayo ng data sheet niya. C09B. High speed LDO regulator. Check ko lang muna mga kabuting-ting ha. Wait lang. So guys, meron tayong nakita pero iba yung code niya. Pero halos magkamukha naman siya sa sa detalye. So try natin to kung mag-work. Try natin yan, kabuting-ting. Ang value nito, 6414 to eh. 6414A. So, try natin siya. So, ito. Lagyan natin ng pampadulas. Okay. Tingnan muna natin siya. So, painit muna tayo ng ating soldering. So habang pinapainit natin ng ating soldering, kakantahan ko muna kayo. Joke? Joke lang. Ay ay ay. Sobrang init.
Hindi pa tayo dito sa ating mahiwagang mata. Ayan. Dahil hindi natin siya makikita. Kaya? Kaya? Pakipatay ng electric fan ko. Kailangan nating patay ng electric fan para mabilis uminit. Ay! Sorry. Ay. Okay. Matama yung ating hot air. Yan. So medyo matagal to kasi matigas to eh. Buksan natin yung ating hot air.
Ang tagal kumapit mga budingting ng ating MOSFET. Okay. Parang hindi pa nga siya baon eh, oh. Hindi pa siya masyadong dikit. Wait lang mga budingting ha. Ang init. Okay. So, pwede na yan. Init. Init ng panahon ngayon mga kabudingting. Kaya. So nga. Init. Bit natin to dito. Check natin yung ating camera. Then check natin si capacitor kung meron pa rin tayong shorted. Pero na-check na natin yan kanina. Palamigin lang muna natin, medyo mainit pa siya. Check ko lang muna. Tatapat ko lang muna siya sa electric fan mga kabutingting ha. Tapos check ko na rin kung lapat ba yung MOSFET na nilagay natin. So pwede naman natin tong i-solderan. Parang tingin ko kasi medyo hindi pa try natin siyang ano siya to? Lagyan na lang natin siya ng isa-solder na lang natin siya. Yung sa kabilang side ng MOSFET kasi parang tingin ko nakaangat pa eh. Hirap kasi mag hot air dito. Lalo na kung katabi mo itong mga ganito. Pumuputok yan eh. Ilang beses na ako naputokan ng ganyan eh. So wait lang natin uminit itong ating
Okay na ho yan. So let's try. Try natin kung mabubuhay na to. Pero bago natin siya i-try, testerin muna natin. Tingnan natin, baka mamaya may short pa eh. Lipat natin yung camera natin dito. Ay. Tester tayo. So wala na. Tingnan natin yung sukat. So meron tayong 8.0304K. So mainit pa yan eh. Medyo mainit pa, tataas pa yan. So yung mga kasabayan niya rito, mga katabi niya rito, mga 13 point something, 13K. So let's see. Tingnan natin kung mabubuhay. So try natin siyang ikabit. Kabit natin yung ano niya, ito. Okay pa naman yung thermal paste niya. Ito. Kabit na natin yung mga screws niya, mga kabdingding.
Okay. So, ano na to? Moment of truth. Tingnan natin kung mabubuhay mga kabutingting. Cross finger tayo. So, gamit tayo ng motherboard. Kabit natin si RX 570. Gamit tayo ng power supply. Susod lang muna natin tong camera. After ng power supply, so kabit natin to. Ano pa? Yung GPU connection natin para kay DBI. Okay, ano pa? Keyboard. Kahit keyboard na lang muna. And memory. Hindi natin na ilagay yung memory. Memory ng computer. Okay. Ano pa? Wala na. Okay, saksak natin tong power supply natin. Hopefully mabuhay para di sayang ang pagod. So sinaksak ko na rin si monitor natin. Power on ko yung power supply. Ayun, meron tayong nakikitang light indicator dito. Isin natin yung camera. So ayun oh, meron tayong nakikitang light indicator. Ang tanong kung mabubuhay. So press natin si power button. Titingnan natin kung sub natin dito konti. Yan, para kita. Press yung power button. Dapat umikot ang fan. Ayun, umikot ang fan. Tingnan natin kung mag-display. Ayun, nag-display siya, kabuting-ting. Press enter. Ayun. Nag-display siya. So yan, kabuting-ting yung ganyang fan. Nag-standby lang siya. Kumbaga, kaya lang iikot yan pag naka-send siya ng init. So ganyan yung niya. Pero sa ngayon, meron na tayong display. Okay, mga kabuting-ting. So ito na. Meron na tayong display. So yun, mga kabuting-ting, maraming salamat. Siguro ititest ko na lang to. Gagawan ko na lang ng video para basta importante, meron tayong display. Tsaka no power yung kanina eh. So ayun mga kabuting-ting, maraming salamat. At kung meron pong gusto sa inyong magpa-repair along Metro Manila lang po, pwede po kayo magpadala sa atin ng mga laptop or desktop nyo para po ma-check natin kung or GPU. Pwede po kayo magpadala sa atin using Lalamove or
Grab or TokTok or any other courier na pwede nating maging kapartner sa ating transaction. So yun lang mga kabutingting. Thank you po sa support. Thanks for watching and ingat po tayo lagi. God bless po. Bye-bye.